Alright, salamat sa awitin na yan. Ikaw pa rin. Good evening po sa lahat. Sa lahat na nakatune in po ngayon sa atin pong Voice of the Gospel. Salamat again muli sa ating Panginoon dahil meron tayong muling pagkakataon na binigay ng Lord sa atin upang tayo po ay mag-tune in sa the Voice of the Gospel. And you are watching the Voice of the Gospel, preaching Jesus the only way to heaven. I just want to apologize last night because we are really having a problem or issue with our software na ginagamit po natin for live the streaming. And sana tuloy-tuloy po tayo ngayon. I tried my best to i-fix ito kanina. And hopefully ito na po ay tuloy-tuloy mga kaibigan at mga kapatid, mga kabokals. Please paki-share ang video po na ito. And tonight, we are going to talk about, ang ganda po ng topic natin sa gabing ito, and the peace in the time of storm. Paano ba tayo magkaroon ng kapayapaan sa gitna po ng unos ng ating mga buhay? I just remember that I tackled this topic nung mga, I don't know, ilang mga linggo, but paano malagpasan ang unos sa ating mga buhay. But this time, paano tayo magkaroon ng kapayapaan sa gitna po ng unos natin po mga pinagdadaanan sa ating pong buhay. So, ano pang hinihintay nyo mga kaibigan at mga kapatid? Please naman, pakishare po ang video. Sapagkat alam ko na bawat isa sa atin ay dumanas ng unos. This topic is very relevant to all of us dahil recently lang or just last 2 days ago, we faced the strongest storm. Ang ating pong bayan ay humarap sa isang napakalakas na storm, okay? So, napaka-timely po yun. The storm that I'm gonna be talking about, I'm gonna talk to you about is storm, the issues, the problems in our lives. And also, yan, yung mga kababayan po natin, ito po ay hindi not literal storm, pero yeah, I know na sinubok po sila. And itong storms po nito sa kanilang buhay ay talaga namang sana hindi sila mag-give up, okay? Sa kanilang mga pinagdadaanan po ngayon. Alright, so, Nanay Ellie, thank you so much for watching. Yes, my technical support are nandyan sila sa kabilang kwarto po. Alright, so kasama po natin sila ngayon, nag-monitor sa atin. Good evening po din kay Tatay Roger at kay Sister Irene. Sister Sheila, thank you so much for watching. And Ate Evie Kapulong, thank you so much for watching. Salamat po sa iyong pag-tune in sa The Voice of the Gospel always. And Ate Margie, thank you so much. Good evening po. Mayong gabi, Ate Margie. And also good evening po sa lahat ng nakatune in po ngayon sa ating mga kaibigan, mga kapatid na taga-norte. Naimbag na rabi kada kayo amin. Sana okay po tayo dyan. And yeah, para po sa lahat, good evening. And Brother Brian and Sister Leslie, good evening sa inyo. Maraming salamat sa inyong pag-support sa program po na ito. Salamat sa inyong time na ibinigay. Hi, Ate Susan. Good evening po. Alright, yes. Pakishare po ang video mga kapatid. Pakishare. You can be a host or watch party. Just click nyo lang po yan dyan. Yung lumalabas sa baba na pwede kayo mag-watch parties so that yung mga friends nyo ay sila po ay makapag-watch din. Okay? Yung mga friends nyo dyan sa inyong Facebook. Alright, so tayo po ay tuloy-tuloy lamang mga kaibigan, mga kapatid. Tayo po ay makinig pa ng awitin na banal mong tahanan. Namamangha kami sa hiwaga ng pag-ibig mo, Panginoong Hesus. At sa iyong kadakilay, buong pagpapakumbaba namin idinudulog ang aming mga puso. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumaw, paglindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikaan, sa iyo ay pumiisa. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo.
Panginoon, naririto po ang aming mga puso. Tanggapin mo ang hain ng pagsamba sa iyo. Tanging sa iyo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanili ka, sa'yo ay pumisan. Loobin mo, banal mong tahanan, luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Ang langit ang iyong luklukan, O Diyos. Ang lupa'y tungtungan mo lamang. Subalit nananahan ka sa pusong mapagpakumbaba. Narito ang aming mga buhay. Angkinin mo, Panginoon, at gawin mo ang tahanan. Loobin mo, Jesus. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Kaluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ito lamang ang aming dalangin, O Panginoon, na sa aming mga buhay, puso, kaluluwa at isipan. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Banal mong tahanan. Ayan po ay isang papuring awitin na nagsasabi na tayo po ay banal na tahanan ng ating Panginoon. Okay? So, maraming salamat for watching. Beth Toralba, thank you very much for watching sa watch party ni Brother Brian. Ganun si Ate Evie Kapulong. Right, nabasa na natin kanina. Yes, nabati na din natin. And Sister Mila Villarino. Alright, sa mga Villarino family all the way from Silang Cavite at sa mga Bertis family. Thank you so much for supporting and always watching our program. Salamat sa Lord dahil tayo po ay safe at wala namang ganong damage. But again, mga kapatid, please, yes, paki-pray po na ang aming lawa dito sa Laguna de Bay ay hindi na po siya tataas kasi tumataas po siya. So, pag tumataas po siya at kanina naka-level na po siya sa lupa at yung aming pong main road dito, good thing that ang ating pong lugar, ang ating tahanan ay medyo na-elevate, so walang tubig, pero ang paligid po natin mga kapatid, mga kabokals ay punong-puno ng tubig, pati yung main road ay hanggang tuhod, kaya level na po siya ng Laguna de Bay at pag nag-level na siya ng Laguna de Bay, bibilangin po ang araw bago po siya mag-subside. So, pag-pray po natin na hindi natataas sapagkat sabi kanina sa update ay tumataas po ang Laguna de Bay kahit wala ng ulan, most probably dahil yung mga dam ay nagpapakawala ng tubig at ang tubig ay napupunta po sa ating lawa. Alright, yes, Tatay Roger, Tatay Rogelio Dallas, and Nanay Ellie Dallas, and nanonood sila sa watch party ni Brother Brian. Thank you so much for watching sa inyong lahat. Please naman, pakishare po ang video na ito at upang marami pong mapagpala sa gabing ito mga kapatid. Okay? So tayo po ay manalangin, samahan niyo po ako at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo. We thank you for your protection to us sa nagdaan pong bagyo. Salamat Panginoon dahil you spare us. Salamat Lord dahil proteksyonan niyo po kami. At alam namin Panginoon that you're in control of everything. Dalangin po namin Lord ang aming mga kababayan na lubos na naapektuhan, yung mga bahay na nawasak. Dalangin namin Panginoon na yung kanilang mga pangailangan i-supply niyo po ito. Use our government na may provide niyo po yung mga pangailangan po nila. And most of all, Lord, use us because we are the channel of blessing. Your children, ay hindi lamang kami dapat mananalangin at lalabas sa aming mga bibig, kundi gawin namin into action.
Salamat Lord, pagpalain niyo ang bawat isa sa amin. Thank you so much for all the brethren who are watching right now. Sa lahat po na nakatune in, salamat sa kanilang buhay. Pagpalain niyo po ang gabi ito. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Alright, yes, good evening po muli sa ating lahat. Again, you are watching the Voice of the Gospel, preaching Jesus the only way to heaven. If you have prayer request, you can actually send it to that number down below there. Alright, so and then para po sa ating mga sponsors, hindi na po natin sila babanggitin isa-isa sapagkat naka-presentation na po yan dyan. Nandyan dito po, nandyan sa gilid. Yan yung ating mga sponsors. Alright, so tingnan nyo lang po at may mga contact numbers po yung mga sponsors natin dyan na yan. Again, ang mga sponsors po na ito mga kapatid ay wala po tayong hinihinging monetary exchange po dito, okay? Di sila nagbabayad. Ito po ay plain na tulong sa ating mga kapatid. Plain na kawang gawa para sa kanila. Tinutulungan natin sila. Kaya kung ikaw may business, pwede mong i-share sa akin, pwede mong i-send sa akin yung logo mo, information about your business, and also your contact number para mailagay at may dagdag po natin dyan, okay? Sa mga sponsors dyan sa taas, okay? So, yan, salamat po sa mga sponsors and thank you so much also sa inyong walang sawa din na pananalangin, okay? Yan lang yung hinihingi po natin, mga kaibigan, mga kapatid, panalangin na tayo po ay ang program na ito ay magtuloy-tuloy, okay? Salamat po at tayo po'y muling makinig ng awitin. Alright? Ito, kami katagpuin. Ayan, pakinggan po natin ito mga kapatid. Higit sa lahat ng uri ng pagpapalay, Ikaw ang aming nais, Panginoon. At kailanmay walang ibang makasasapat sa naising ito. Dahil Ikaw ang yaman ng langit, na sa amin ipinagkaloob ng Diyos Ama, upang sa lupa man ay aming maranasan ang iyong banal na kaluwalhatian. Iba
Punuin ang iyong kapangyarihan. Narito kami, Panginoon. Nauuhaw sa iyong pagkilos. Huwag kang tumigil hanggat hindi nangyayari ang iyong kalooban sa aming buhay. Sinasamba ka namin, O Diyos. Dakila ka sa aming mga buhay. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba. Ika'y bumaba, bumaba sa aming pagsamba, sa aming kalagitnaan. Maghari ka, Jesus, aming Diyos. Ika'y bumaba. At sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Amen. Salamat po. Kami katagpuin. Yan po ang pamagat ng ating plineng awitin. Alright? So, salamat po sa lahat ng nakatune in po muli sa The Voice of the Gospel, Preaching Jesus, the Only Way to Heaven. Yes, hello, Tita Celia Tijada Salvador. Thank you so much for watching. Tita Celia, na-miss ko po kayo. Alright, so song requests, People Need the Lord. Alright, so I'm gonna play for that song. Hopefully hindi tayo ano tayo ng Facebook. Alright, ipi-play natin yan, Brother Brian. Don't worry, okay? Ay, binabati ko din po ang aking partner, ang ating mahal na manggagawang pastor, Coach Noe Akala. Thank you so much, Coach Noe, for tuning in. Praise God. Yes, the Lord is really good to all of us. Yeah, in spite of many circumstances, in spite of many storms in life, yan, huwag kayong mawala, okay? Yan po ang topic natin. Paano ba tayo magkaroon ng kapayapaan sa gitna po ng unos ng buhay natin? Mylene Centron, Junio, thank you so much for watching. And Julie Gao family, thank you so much for always watching The Voice of the Gospel, Preaching Jesus, the Only Way to Heaven. And thank you so much also for tuning in, our senior pastor, Pastor Romy Bien, at si Ate Hermie Bien. Thank you so much for always tuning in and supporting our program. Binabati ko din lahat ng mga mananampalataya ng Pasita Faith Bible Fellowship. Salamat po sa inyong pag-support sa program po na ito, sa ating mga mahal po na diakono, at sa aking po mga mini-mentor na mga kabataan, leaders ng mga kabataan. Thank you so much for watching. At kasama po yan sila, Jerem at si Ate Bang, as mentors of the youth. Thank you so much for watching. Alright, so here we go. I-play natin itong People Need the Lord ni Don Moen. Okay? So sana hindi tayo hindi tayo ma-check ni Facebook. Okay? So here we go po mga kapatid. People need the Lord. Kasi ito yung kailangan ng tao ngayon. Kailangan ng tao ang ating Panginoon. Panginoong Jesus. Steve Green. Alright, thank you so much for that wonderful song na inawit po sa atin ni Steve Green, People Need the Lord. Yes, you're very much welcome, Brother Brian. Okay, Sister Prima. Hello, Sister Prima. Thank you so much for watching all the way from UAE. Salamat sa iyong oras dyan na panunood. And then, thank you so much for watching also Neth Corsame, Liam Melo. Yes,
Neth, thank you so much for watching. Binabati kita at binabati ka din ni Sister Mila Bertiz. Thank you so much for watching. Lahat po ng nanonood po ngayon, maraming salamat. Pakishare po ang video para po tayo po ay maging pagpapala din po sa iba. Sa lahat po ng nanonood ngayon, okay? Alam ko na kayo ay walang sawa na nanonood. Hello po Ate Bang, Ate Eva Suarez. Thank you so much for watching. Good evening po sa iyo. Alright, yeah. Kamusta ka po Ate Bang? Sana okay lang, ano? Alam ko na ikaw ay napaka-busy nyo. Especially sa pag-mentor sa atin pong mga kapatiran, mga mananampalataya. Amen, amen. Salamat po, alright? So, dapat maging busy po tayo kasi ang mga tao, they need the Lord. So, sino ba ang maghahayag sa kanila ng ating Panginoon? Hindi po yung mga anghel sa langit, kundi tayo po. Tayo po ang gagamitin po ng ating Panginoon upang maihayag po ang katotohanan, ang kapayapaan, ang kaligtasan sa lahat po ng mga nanonood. Alright? Yes, nako, nasira ang bubong. But don't worry, Ate Bang. I know that the Lord will provide. Okay? So, yeah, that's part of our storm in life. Na yan po yung pag-aaralan actually natin tonight. Okay? So, we're gonna be talking about that. Storms in our lives, okay? So, salamat po. Yes. But still at peace in the midst of all this crisis, all these problems, all the storms that we are facing, okay? Dapat meron pa rin po tayong kapayapaan. Yan po, ayan, umuunti tayo. Alright? Paki-share po ang video. Hayaan nyo po yung mga kaibigan ay sila po ay talagang makapanood nito sapagkat upang mabless sila. Hindi lang po tayo, okay? So, binabati ko din po si Ate Avi na nagdiwang ng kanyang karawan kahapon. Yan. Mas paumanhin po at hindi po natin nabati kagabi dahil medyo yung ating nakafocus tayo doon sa medyo nagkaroon ng issue yung ating software na ginagamit. Pero yan, sana tuloy-tuloy na ngayon kasi na-check ko kanina. Sana tuloy-tuloy lang na po mga kapatid. Okay? So, yeah, ano po, upang marami po makapanood ng atin pong live broadcast po na ito. Live streaming, okay? So, alright. Here we go. Dadako na po tayo sa ating pong pag-uusapan mga kapatid. I want you to participate, okay? Dito sa ating pag-uusapan, the peace in the storm. Ayan, kapayapaan sa gitna ng mga unos sa atin pong mga buhay. Alright, so, ayan, yung ating pong text ay yung ating talata na ating babasahin po dito mga kapatid ay matatagpuan po siya sa Mark chapter 4, 35 to 41. So, let me read to you itong story na ito, itong event na ito, which is the Lord Jesus Christ together with His disciples, okay? In the midst of the storm. So, ayan niyo po ang basahin, Mark chapter 35 verse 41. Jesus calms the storm. I am reading to you in a New International Version in IV. So it says in here in verse 35 that day when the evening came, He said to His disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind, they took Him along. Just as He was in the boat, there were also other boats with Him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping in a cushion, and the disciples woke Him and said to Him, "Teacher, don't you care if we drown?" He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down, and it was completely calm. He said to His disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey Him." Alright, so yun po yung pag-aaralan, pag-uusapan natin ngayon mga kapatid. So I want you, I want your inyong pong comment. Gusto kong maging makasama ko kayo, okay? But again, itong program na ito, itong segment na ito ay dedicated po natin sa mga kababayan po natin na lubos na napektuhan ng storm
o ng Typhoon Ulysses. Okay? Iniaalay po natin ito sa kanila. Sana may mga nakapanood po nito, may makapanood po nito na naging biktima ng Typhoon. Okay? Ulysses. Ano mga dahilan? There are actually sabi ni Tita Celia, I love all the music, Pastor. Peace calm with me. Peace calm with me. Amen, Tita Celia. Alright? Yan po yung hold on, okay? Kasi pag-start na po tayo sa ating pag-uusapan. Okay, salamat po. People need the Lord. Yan, ano bang mga dahilan kung bakit nawawalan tayo ng kapayapaan? Yan, sa gitna po ng mga pagsubok at mga storms ng buhay natin, mayroon po mga kadahilanan kung bakit nawawalan po ang isang tao, isang mananampalataya ng kapayapaan. Naging balisa siya pagdating ng mga storms sa buhay. Sabi nga ni Ate Bang, but still at peace in the midst of all this. Right? Nandun pa rin yung kapayapaan kahit na may unos. Dinaanan ng unos. Bakit? May mga taong ganoon. May mga taong kung saan ay meron pa rin kapayapaan. Pero may mga tao din naman na nawawala ang kanilang kapayapaan at sila po ay ang tawag doon, sila po ay nagugulumihanan sa kanilang mga buhay. Sila po ay natataranta sa bawat pagsubok pinagdadaanin nila sa kanila pong buhay. Yan, salamat po sa aking technical support. The same time, waitress, thank you so much. Yan, dinalan po tayo ng mainit-init na salabat. Salamat aking mahal kong asawa. Yan. Kayo na po ang may nag-aalaga dito. Yan. Hindi lamang technical support, all in one. Alright, so bakit may mga taong ganoon? Nawawalan sila ng kumpiyansa para sa ating Panginoon. Nawawalan sila ng pananampalataya. Nawawalan sila ng kapayapaan. Bakit? Yan. Una, ang mga tao pong ito ay nawawalan po ng kapayapaan, nawawalan ng pananampalataya sa ating Panginoon, ay mga tao po itong nagtitiwala sa kanilang sarili. Di po ba? May mga taong sinasabi nila, ay, kaya ko to, malakas ako. Kaya ko to, ayan, wala pa akong high blood. Diba? Hindi pa tumataas yung high blood ko. Yan, wala po akong tawa mga kapatid ngayon. Yan. Ayan. Kaya ko to, hindi pa po tumataas yung high blood ko. Diba? May mga ganon, may mga taong ganon, di ba? Kaya ko to. Yan, mga pagtitiwala sa sarili yan. Kaya ko to dahil po ako ay summa cum laude. Yan, matalino ako. I can solve any problem. Alright, kaya kong lusutan ng lahat. Kaya ko, yan. Yan po pagtitiwala sa sarili. Kaya ko tong lahat ng problema kong ito dahil meron po akong kayamanan, meron akong resources sa buhay. Yan po ay isang indication na tayo po ay nagtitiwala sa ating sarili. Kaya ko to dahil marami akong koneksyon. Yan, marami akong koneksyon. Ayun yung sinasabi ng iba, okay? So, merong koneksyon kaya kaya ko ito. Yan po ay pagtitiwala sa sarili. Okay? So, ayan. Kaya ko to dahil ako to eh. Diba? Yan po ay pagtitiwala sa sarili. Kaya pag dumating na ang unos, napakatinding unos sa buhay, na hindi nakakayanin dahil sa sarili lang, nagtitiwala. Yan. And then ano pa? Bakit nawawalan ng kapayapaan, nawawalan ng faith? Dahil po hindi lang nagtitiwala sa sarili, nagtitiwala kay Bombay. Wala na naman akong tawa dito, no? Nagtitiwala kay Bombay. Okay. So yan mga kapatid, nagtitiwala kay Bombay imbis na magtiwala sa ating Panginoon. Alright. At marami po mga bagay na ating pinagtitiwalaan aside from the Lord. Kaya po tayo ay nawawalan ng pananampalataya at nawawalan ng kapayapaan sa oras po ng ating mga pagsubok sa ating pong buhay. Now, paano ba tayo po magkaroon ng kapayapaan in the midst of the storm? Alright? Yan po lagi nating, ito po ang mga principles, okay? So, actually, you can write down if you have pen and paper dyan. Ayan. Ito, paano magkaroon ng kapayapaan in the midst of the storm? Ayan. Paano ba? Number 1, dun sa binasa po natin, ay dapat tanggapin po natin. Tanggapin natin na ang storms o ang trials, storms in life, ito po ay katotohanan at ito po ang realidad sa buhay po ng tao, sa buhay po ng mananampalataya. Walang tao po ang walang pagsubok,
kahit sino, Pilipino, Amerikano, lahat po may mga problema tayong pinagdadaanan. Walang taong walang pinagdadaanan sa kanya pong buhay. Kaya ang gagawin po natin, tanggapin po natin ang unos. Ang unos, ayan, tanggapin mo na ang unos ay para sa iyo. Yan, you have to accept the truth that storms in life is for you. Pansinin po natin yung pong binasa natin kanina doon sa Mark chapter 4 verse 35. Sabi nga doon that the evening came, okay? The evening came, he said to his disciples. He said, sinong nagsasalita? Si Kristo. He said to his disciples, let us go over to the other side. Lord, bakit? Bakit po tayo pupunta doon? Maggagabi na, magdidilim na. Yan. Magdidilim na. Alam niyo po, ito pong, if you are going to read the context of this, Mark chapter 4, pag umakyat ka pa doon sa mga talatang yun, makikita niyo po na ang ating Panginoon ay nagturo at tinuruan ng kanyang mga alagad about faith. Okay? Tinuruan niya sila kung paano magkaroon ng pananampalataya. Ang kagandahan po sa ating Panginoon, when Christ make a coaching, kung siya po ay gumagawa kung siya po ay nangangaral sa kanyang mga alagad, merong agad application. So, ganun yun. When Christ, pag siya po ay pinoproseso yung kanyang mga alagad, nagtuturo siya, may agad application yan. Sabi niya, okay, evening came, let us go as other side. So, and then, leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat, and there were also other boats with him. A furious squall or a furious storm ay dumating. So, ibig sabihin po nito that the Lord Jesus Christ really intended the storm to come. Okay? Hinahayaan ng Lord na ang storm ay dumating sa kanila to test their faith. So, una po, dapat tanggapin natin ang katotohanan na ang mga unos sa buhay ay para po sa atin. Lalong-lalo na para po sa mga mananampalataya. Pastor, grabe naman, di ba? Kahit na masira yung mga ganito namin, kahit na mawasa, kahit na mawala kayamanan namin, mawala ang mga pinaghirapan namin, kahit na pastor ay malakas ako, mayroon akong mga sakit-sakit, ganun ba yon? Yes, ganun yon. Talagang ibinibigay ng Lord kasi yan ay katotohanan. So anong gagawin mo? Tanggapin mo yung unos na yan ay para yan sa'yo, kapatid. Okay? Para yan sa'yo, kaibigan, yung unos. Okay? At ito pa. Huwag mong isipin na ikaw lang po ang dumadanas ng problema. Yan. Yun yung dapat matanggap din natin. Na lahat po ng tao ay may mga problema at may mga pagsubok. Mapalad nga po tayo. We are blessed. Ayan, yan po yung susunod natin. Yan. Sabi po, by the way, nasa number 1 pa rin po tayo para po tayo ay may kapayapaan sa storm. Tanggapin po natin ang katotohanan na tayo po ay ang storm, ang unos ay para po sa atin. Los Viminda Agsalud from Navotas, and Sister Mila nanood sa watch party ni Brother Brian. Yan. Los Viminda, Sister Mila, tanggapin natin yung mga unos natin dyan sa ating buhay. Okay? Na yung unos na yan ay binigay ng Lord. Para sa iyo yan. Di ba? Parang regalo yan. Sister Mila, Sister Los Viminda, itong pagsubok para sa iyo to. Tita Celia, itong pagsubok para sa iyo to. Ayan. So again, lahat ng tao ay may pagsubok. Kaya sino ba tayo para hindi natin tanggapin yung mga trials, mga storms, mga typhoons sa buhay po natin. Di ba? Sabi nga po ni Apostle Paul ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipinahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Yan, napakaliwanag po sinabi ni Apostol Pablo dito, mga kaibigan, mga kabokals. Now, tingnan natin, balik tayo doon sa mga alagad ni Jesus. Nung dumating yung storms, yung squall, anong nangyari sa kanila? Imbis na kampante lang tayo dahil nandito po yung ating teacher, nandito po yung ating master, at kanina tinuruan niya tayo ng principles about faith. Tinuruan niya tayo pag magkaroon ng mustard kinds of faith, di ba? Pero anong nangyari sa kanila, mga vocals, mga kaibigan, mga kapatid? Sila po ay nataranta. Hindi nila alam kung ano ang gagawin nila. Di ba? Yung iba pa nga parang sinisi pa yung ating Panginoon. Nako naman, di ba? Nako naman. Wag ganoon. Hindi ganoon, di ba?
So, sabi nga dito, kasi si Jesus po, natutulog lamang dun sa stern. He is sleeping in a cushion, and the disciples woke him up. Hindi lang disciple, hindi lang isa itong nataranta, kundi disciples, and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" Nako naman, di ba? May mga ibang mananampalataya siguro, ibang mga tao, "Panginoon, wala ka bang pakialam?" Yung ganun ganun yung sinabi, di ba? Wala ka bang pakialam na tayo malunod? Na malulunod tayo, nataranta. Kasi nga, hindi nila tinanggap na itong unos ay para sa kanila. It was, the Lord Jesus Christ really allowed the storm to come, at sila po ay ligaligin. Okay? Para yung kanilang bangka ay talagang as much as possible, tataubin ng storm na ito. Yan. Yung muna po, wala pang storm, mga kapatid, na kung saan ay hindi naranasan, walang pagsubok pa na hindi naranasan. Pagsubok na dumating sa inyo na hindi pa naranasan ng ibang tao. Lahat po tayo may mga pagsubok. Kanya-kanya lamang ng degree, di ba? May mga typhoon na pagsubok, may mga talagang mga buhawing pagsubok na talagang pag nadaanan yung ating mga buhay ay talagang nagsisiliparan, di ba? Magdadaanan yung ating mga buhay ay talaga namang natataob, di ba? Sa mga pagsubok na yan. Pero, ang katotohanan ay dapat nating tanggapin na iyan ay para sa'yo. Okay, hindi mo naman pwedeng ipasa yan sa iba, di ba? Kung ikaw ay may karamdaman ngayon na walang lunas, may karamdaman ka, hindi mo pwedeng ipasa yan sa iba. Kaya, ang gagawin po natin para magkaroon tayo ng kapayapaan, tanggapin natin na itong unos na ito ay para sa atin, di ba? Learn to accept that those trials is intended for you. And then number two, alalahanin po natin, sa gitna ng ating mga pagsubok, ay kasama po natin yung nagbigay ng unos. Okay, kasama po natin yung nagbigay ng mga trials sa pagsubok na ito sa atin. Yan. Wala pang nag-comment. Alright. Saglit lang po mga kapatid, tingnan natin. Alright. Okay, here we go. Ayan. Okay. Yan. So, okay. Yan. Sabi dito, okay, don't forget the power of God has given us. Right? Meron tayong kapangyarihan. Kaya nga, dito dapat nating tanggapin na ang unos ay, ang alalahanin natin, hindi lamang natin tatanggapin ang unos ay para sa atin, kundi number 2, alalahanin po natin, nakasama po natin ang nagbigay ng unos. Okay? And then don't allow the enemy to deceive you. Wag mo hayaan yung kaaway ay i-deceive kayo. Wait lang po, inom lang po muna tayo. Ayan, thank you so much RG Potas Construction. Yan. Promote na sa inyo ha. Salamat sa inyong mug. Ayan. Salamat. Okay. Alalahanin po natin, nakasama po natin yung nagbigay ng unos. Okay? So, ang Panginoon nandoon, kasama po ng mga alagad, pero natutulog siya. Pero, ang katotohanan doon ay nandoon siya. Hindi niya, kasi may mga pagkakataon na kung saan, hindi lang ito yung unang storm, Hindi mayroon pang isang storm na kung saan sila po ay nandun sa gitna ng dagat, pinauna sila ng Panginoon, at ang Panginoon ay, yan, kita nga nila na parang multo na naglakad, di ba, sa tubig. At noon nga sabi ni Peter, "Lord, can I go with you? O can I come?" Okay, sabi ng Panginoon, "Yes, you can." Lumakad si Peter pero natakot sa storm, natakot sa mga waves. So, hindi lang ito yung una. Dito, sinamahan sila ng Panginoon pero ang Panginoon ay natutulog sa gitna po ng kanilang biyahe. At sila po ay talaga namang, dumanas ng matinding unos at sila po ay nataranta. Minsan may mga taong natataranta, di ba? Pagdating ng unos. Bakit? Kasi nagtitiwala sa sarili. Yan. Ako, iwasan po natin yan, okay? Mga kapatid, sabi po ng Deuteronomy chapter 31 verse 8, Deuteronomy po ng Old Testament, "At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo, siya'y sa iyo, hindi kanya iiwan, ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matatakot ni manglulupaypay." Ulitin nga po natin. Deuteronomy 31 verse 8. "At ang Panginoon ay siyang magpapauna sa iyo." Yan. Siya'y sa iyo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan ka.
ikaw ay huwag matatakot ni manglulupaypay. Yan. Ang daming pangako ng isang verse na yon, di ba? Ang daming pangako ng Panginoon. Hindi tayo iiwan ng Lord. Nandyan siya sa atin palagi. Ayan. Don't fuel your storm. Don't fuel your storm doon sa iyong pag-aalala. Kasi, mas lalo tayong nag-aalala, na-fuel yung storm natin. Mas lalong lumalakas yan, di ba? Kasi, the more po tayo na mag-aalala, the more po tayo na ititest, okay? Ang atin pong pananampalataya. So, just relax lang. Chill. Chill. Sabi nga po ng mga kabataan, di ba? Chill lang po tayo. Yan, lalahanin natin, nakasama po natin nagbigay ng unos. Huwag tayong, matataranta. Huwag tayong mag-worry. Ay, nako, ano na mangyari sa ko, di ba? Ay, nako, yung, ganito, ganyan. Ay, anong gagastusin ko, di ba? Ano nang mangyayari sa akin? Ano nang mangyayari sa amin? Nako, yung aking karamdaman ay walang lunas. Nako, ano nang mangyayari? Lord, ano nang mangyayari, di ba? Yan. Ano nga yung una, mga kapatid? Dapat tanggapin natin ang unos ay para sa atin at alalahanin mo, hindi lang ikaw ang may problema. Lahat po tayo may problema. Mapalad lang tayo dahil, pangalawa, kasama po natin ang nagbigay ng unos sa ating mga buhay. Okay? Kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Don't lose faith. Don't let your praying knees. Ayan. Huwag mong hayaan. Huwag kang mawala ng pag-asa, kundi, manalangin. Manalangin. Diba? Pansinin niyo po, yung kanyang mga alagad, anong ginawa? Nataranta. Ginising ang ating Panginoon. Dahil nataranta na po sila. Ito po yung isang katotohanan dito, Itong mga alagad ng Panginoon, karamihan po sa kanila, mga kapatid, ay mangingisda. At bilang pong mga mangingisda, dito sa lugar po na ito, sanay na po sila. Alam po nila na may mga storms na dumadating. Alam nila. Pero ang tanong, bakit sila nataranta? Kasi nga, marahil, kampante sila at alam nila, di ba? May tiwala sila sa sarili nila. Pero yung kanilang talino, yung kanilang expertise, yan, doon sa pangingisda at expertise nila sa dagat, hindi nila nagamit dito sa pagkakataon po na ito. Ang ginawa po nila, mga kapatid, mga kabokals, mga kaibigan, ginising nila ang Panginoon. Diba? Ang Panginoon ay hindi po mangingisda. Ang Panginoon ay hindi po sa expert. Marahil expert siya sa pangingisda ng tao. But Christ is not expert in fishing, literally. Kasi si Kristo hindi naman siya mangingisda. Siya po ay karpintero. Ayan, kagaya pong ginagawa natin, nangangarpintero. Yun, doon expert ang Panginoon. Pero bakit doon sa Kanya lumapit, di ba? Dapat nag-usap-usap na itong mga mangingisda. Dapat, di ba? Alam na nilang gagawin nila. Alam na nila saan itimon ang kanilang bangka. Alam na nila kung saan gagawin. Anong gagawin nila bilang mga mangingisda at expert. Ayan, nung una nagtiwala sila sa kanilang sarili, pero muli, nataranta. Nataranta ang mga mangingisda. Hindi alam kung anong gagawin nung dumanas ng storm. Kaya, yan, pag nagtiwala tayo, matataranta talaga tayo. Hindi tayo magkaroon ng kapayapaan. Dapat, di ba? Dapat meron silang kapayapaan at wow, kanina lang nagturo si Kristo nagturo ang ating Panginoon ng about faith. Alam natin na itong storms na ito ay mawawala din dahil sinusubok lang tayo ng Panginoon. Dapat ganun, di ba? Susundan lang natin, gawin lang natin yung pwede nating magawa. Huwag nyo nang gisingin si Kristo dahil pagod yan, nagturo yan, di ba? Nako naman, ang ginawa ng mga disciples, nataranta. Ginising at sinabi, Lord, wala ka bang pakialam? Malulunod na tayo. Yan, teacher. Ayan, in-address pa na teacher, Teacher, don't you care if we drown? Yan, minsan yan karamihan na natataranta. Pangako na nga ng Panginoon, di ba? Hindi tayo iiwan. Pababayaan man. Yan, yung una po, tanggapin natin na yung unos ay para sa atin at hindi lang ikaw ang may problema. Okay? Hindi lang ikaw ang may bagyo sa buhay. Pangalawa, alalahanin mo na kasama mo ang nagbigay ng unos. Yan, kasama mo ang ating Panginoon. And number 3, ayan, ito yung pinakamaganda sa lahat. Number 3, magtiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos. Magtiwala ka sa kapangyarihan ni Kristo. Magtiwala ka sa kapangyarihan doon sa nagbigay ng unos. Nagbigay nga siya ng unos, kaya niyang, di ba? Kaya niyang patigilin ang mga unos na yan. Yan. Mga kapatid, so far, are you enjoying
Ayan, basa muna tayo dito. Basa tayo ng amen. Thank you so much, Brother Chrismon. Thank you so much for tuning in. Okay, God bless kapatid. So, sabi dito ni Brother Brian, Isaiah 41 verse 10, So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41 verse 10. Thank you so much, Brother Brian, for that wonderful verse. Sabi ni Ate Celia, minsan ang storm at problems ay nagbibigay sa atin to become more strong. Just accept and goes. God will provide. Amen. Amen. God will provide. Amen. Thank you so much, Juligo family. Pastor Noe Akala, yeah, we have to accept the truth. Okay? Na itong storm na ito, Pastor Noe, para sa atin, di ba? At alalahanin natin, Pastor Noe, na ang Panginoon, ang Diyos ay nasa atin. At number 3, magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Balik tayo sa mga alagad. Alright? Sabi dito, nang sabi ng isang ng mga alagad, Lord, wala ka bang pakialam, Lord, na malulunod na po tayo dito? Sabi ng Panginoon sa 39, He got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet, be still. Then the wind died up, and it was completely calm. Yeah, the quiet, be still. Then the wind died up, and it was completely calm. Parang ganito po, ang lakas ng bagyo, ang lakas ni Ulysses, di ba? Ang lakas ni Ulysses, at nag-pray ka, Lord, patigilin mo ang bagyo, at biglang tumigil, wala nang hangin, di ba? Wala na. Ganun ang nangyari dito sa mga alagad, ganun ang nangyari sa kanila. Kaya anong nangyari sa kanila dito? Napahiya sila, di ba? Minsan napapahiya tayo sa Lord eh. Diba, pagdating ng mga problema natin, di ba, minsan natataranta tayo, pero minsan napapahiya din tayo sa Panginoon. Sabi ng mga disciples niya, sabi sa mga disciples, why are you so afraid? Do you still have no faith? Bakit niya sinabi, do you still have no faith? Kasi katuturo niya lang ng faith eh. Di ba, if you read the context of this chapter, katuturo niya lang ng faith, pero di ba, bakit sinabi niya, wala pa rin ba kayong mga pananampalataya? Tinuruan ko kayo kanina ng pananampalataya. Ano bang saysay ng discipleship natin, di ba? Ano bang saysay ng mga tinuro ko sa inyo? Ano bang, tigilan lang natin tong discipleship, di ba? Walang natututunan. Yan, so, pero yan, pinagalitan tuloy sila ng ating Panginoon. And, ito pa, napahiya sila. They were terrified and asked each other, Who is this? Even the wind and the waves obey Him. So, yun nga po mga kapatid, may mga mananampalataya ang tagal-tagal ng Kristiyano, kilala lang ang Panginoon. Ayan, kilala lang ang Panginoon bilang tagapagligtas, pero hindi nila kilala si Kristo bilang Panginoon. Ang tagal-tagal na lang Kristiyano, hindi pa rin ganun kakilala ang ating Panginoon. Kaya sila po nagulantang. Sila po ay talagang sino ba to? Bakit yung mga storms, bakit yung mga wind, yung waves ay sumusunod sa Kanya? Ayan, minsan may mga ganong pagkakataon talaga mga kapatid na talagang ipapakita ng Lord ang Kanyang kapangyarihan sa atin. Minsan sina-challenge natin si Lord, pero yan, dapat magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Kasi Siya yung nagbigay, di Siya din yung magwawala ng storms. Kung hindi man mawala yung storms natin sa buhay, praise the Lord pa rin po, di ba? Di ba? Kaya mo bang sabihin na praise the Lord kahit na yung storm ay hindi nawawala pa rin sa buhay mo, nandyan pa rin? Praise the Lord pa rin ba ang sasabihin mo? Yan, dito masukat yung ating pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoon. Alright? In John chapter 14 verses 13 to 14, At anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihingi kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Yan yung pangako ng Panginoon. Okay? Ano mang hingiin natin, okay? Ano mang hingiin. Pero yung anuman na yon, yung anuman ay hindi yun kung ano-ano lang, di ba? Yung anuman ay para, sabi niya dun sa una, upang maparangalan ang Ama. So kung yung hiningi mo ay hindi napagbibigay ng glory sa Father, ay hindi yan ibibigay ng anak, di ba? Hindi yan ibibigay ng anak. Kung ang hinihingi mo ay yumaman ka para sa iyong sarili, eh, hindi ibibigay ng anak yan. Bakit mag-glorify ba si Father dyan? Mag-glorify ba ang Ama niyan sa hiningi mo? Kung hinihingi mo ay gumaling sa karamdaman mo para
maging maayos yung buhay mo, maging okay ng buhay mo, yan bang paghingi mo is that for God's glory, di ba? Pagagalingin ka ng Panginoon for God's glory. Kung hindi ka mapapagaling ng Lord, pagagalingin ng Lord, praise God pa rin. Dahil yun yung, dyan, mapaparangalan ng Ama. Yan, dyan sa, sa iyong dinadanas ngayon. Kung yung problema mo hindi nawawala, di ba? Kung yung asawa mo ay ganun pa rin, di ba? Kung yung anak mo ay ganun pa rin, kung yung biyanan mo ganun pa rin, hindi sila magbabago para sa iyo, di ba? That's for God's glory. Para ikaw ay talagang lubos na magtitiwala sa ating Panginoon. Because there are storms na hindi lahat ng storms ay mawawala. Hindi lahat ng storm ay patitigilin ng Panginoon para sa atin. Hindi lahat ng storm ay talagang mawawala sa mga buhay natin. Hindi lahat ng problema ay tatanggalin ng ating Panginoon. There will be problems na hindi mawawala sa atin, hindi matatanggal sa atin, para mas lalo pa tayong magtitiwala sa ating Panginoon. Kausap ko lang ng aking kapwa manggagawa kanina, ng aking accountability partner. Yan, meron po tayong accountability partner. Kakausap ko lang po sa kanya. And ang sabi niya, ngayon niya na-appreciate yung faithfulness ng Lord, kasi noon meron siyang kumbaga hindi niya masyadong na-appreciate yung faithfulness ni Lord kasi nandun lahat meron lahat. Pero ngayon, ayan, nung wala na ang lahat, wala nang mapagtitiwalaan, wala na siyang makakapitan. Dito niya na-appreciate that the Lord is really faithful, and the blessing of the Lord ay talagang sapat-sapat. Yan, para sa aking kamanggagawang ito, sa aking accountability partner na kamanggagawa. Alright? So yun, doon natin ma-appreciate sometimes pag yung mga storm sa buhay natin hindi nawawala, doon natin na-appreciate yung faithfulness ni Lord. Kasi pag pag sinabi ng Lord, tanggalin mo ito, ayaw ko na dito, give up na ako, Lord, pag tinanggal ng Panginoon, hindi pala siya mabibigyan ng glory, hindi mabibigyan ng luwalhati ang ating Panginoon. Much better na wag na lang tanggalin ng Lord, ganito na lang para siya ay, para sa Kanya na lang tayo nakadepende. Kasi minsan nga, pag hinayaan ng matanggal lang ang mga storms natin sa buhay, matanggal yung mga problema natin sa buhay, mga hurdles and everything sa buhay natin, minsan bumabalik tayo doon sa pagtitiwala sa ating sarili, di ba? Bumabalik tayo na titiwala sa lakas talino natin, sa kapugihan natin, sa kagwapuhan natin, di ba? Ganoon. Pero, ayan, minsan may mga problems, may mga trials na hindi hinahayaan ng Lord na matanggal sa atin para mas lalo pa po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Alright? Yeah, we always find ourselves troubled in life. It is only Jesus who has the power to calm the storms in our lives. Thank you for watching, Jennifer Porton. Jennifer, yes, magtiwala tayo sa Panginoon. Tanggapin natin paano ba tayo magkaroon ng peace sa gitna ng unos. Yan, una tanggapin natin na yung unos ay para sa atin at hindi lang tayo ang tao na may problema, pagsubok. Lahat ng tao ay dumadanas ng pagsubok. Kaya tanggapin mo ang katotohanan, okay? Common to man that we have trials in our lives. It is common, okay? Tanggapin mo na. Yan. Sabihin mo nga sa sarili mo, tinatanggap ko ang bawat pagsubok at problema na dumadating sa aking buhay kasi ito ay para sa akin at binigay ng aking Panginoon. Yan. Sabihin mo sa sarili mo yan. Sabihin mo din yan sa katabi mo. Ngayon, yan. Kung katabi mo, sabihin mo, sikuhin mo. Tanggapin na natin ang mga problema natin sa ating mga buhay. Alright? Okay, number 2, alalahanin mo na kasama mo ang Diyos, ang nagbigay ng unos. Kasama mo si Kristo. Kaya, ba't ka pa matataranta dyan? Bakit ka pa mababalisa dyan? Kasama mo na ang Panginoon Pangako niya na hindi niya tayo iiwan. Alright? And then number 3 principle po, paano tayo magkaroon ng kapayapaan sa gitna po ng storm natin? Magtiwala po tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Jesus is the only one can calm the storm. Okay, kung hindi man makalm yung storm niya na yan, ay magtiwala pa rin tayo kasi kasama natin siya, di ba? Kung hindi man makalm yan, inom po muna tayo mga kapatid. Salabat po yung iniinom ko. Ayan, kung hindi man mawawala ang storm na yan, ay mag-enjoy na lang po tayo, di ba? Ang sarap kaya, hindi ko alam kung nakasakay na kayo ng roller coaster, di ba? Elmer Bulado, di ba? Nakasakay na kayo ng roller coaster, di ba? Kung sanay na sanay, di ba? Isanayin mo na lang yung sarili mo kasi tanggapin mo na lang yung katotohanan. Kung hindi mawawala yung problema na yan, yung pagsubok na yan, di ba? Tanggapin mo na lang. Yan, parang ako, tinatanggap ko na
na ako ay kalbo na. Tinatanggap ko na ganito na talaga ako, di ba? Kalbo na talaga. Tinatanggap ko, nag-enjoy ako bilang ganito, di ba? Pag tumingin ako sa salamin, nag-enjoy ako, di ba? Ganito na talaga. Wala nang hindi na kaya ni Belo yan, di ba? So, magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos kasi He is the only one. Calm the storm. Kung ayaw niyang patigilin yung storm, ay praise the Lord pa rin. Mag-enjoy na lang tayo kasama natin ang ating Panginoon. Sapagkat hindi niya tayo iiwan. Hindi ka niya iiwan, kaibigan, kapatid. Okay? Eduardo Rivera, yan. Hindi tayo iiwan ng Panginoon kahit anong mangyari. Yan, para doon sa mga nahuli, na nakapanood ngayon, you can replay itong segment natin po na ito, okay? Peace in the time of storm. Ayan, ulitin natin, paano magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng storm. Tanggapin mo ang unos ay para sa iyo. Pangalawa, alalahanin mo na kasama mo ang nagbigay ng unos, kasama mo si Kristo. At pangatlo, magtiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos. Alright. Ayan, ang pinakamaganda po nito, makakasama lang natin si Kristo sa mga buhay po natin kung kilalanin natin siya bilang pong ating Panginoon at tagapagligtas. Kasi sapagkat sabi niya sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. And the Lord Jesus Christ, He is the only and He is the true peace. Siya ang tunay na kapayapaan na nag-iisang kapayapaan. Ang sabi niya, for my yoke is easy and my burden is light. Come unto me, all you who are heavy laden, and I will give you rest. Not rest in peace, okay? But ganun na din yun. Hindi yun sa 6 feet below the ground. Rest in peace in the Lord, kasama ang Panginoon. Kaya we can rest in His peace. We can rest in peace. Sa peace, ang ating Panginoon. Because He is the peace. Siya ang tunay na kapayapaan. So yun, makakasama lang natin siya kung magdesisyon tayo sa buhay mo natin, nakilalanin, tanggapin ang ating Panginoon bilang kapayapaan, bilang Panginoon at tagapagligtas po natin. Alright, now if you enjoy and you are blessed with the topic for tonight, you can share this video and also you can say amen down below, okay? Salamat mga kapatid, mga kaibigan, salamat sa inyong panonood sa gabi pong ito. Thank you so much. Thank you so much sa lahat po na nakatune in. God bless you. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. And the only thing that we can do to our kababayan is to pray for them. Okay, sa sitwasyon ito. But, after this, tapos na. Ngayon, tapos na. Ang kailangan po nila ay yung action po natin. We pray, and dapat meron tayong action doon sa sinasabi natin. Di ba? Dapat meron tayong good works, na yung good works ay bunga ng ating kaligtasan. Okay? So, it's time for them. Hindi man tayo basta-basta naapektuhan. Yung mga kaibigan, yung mga kapatiran po natin, mga kababayan natin, kailangan po nila ang atin pong tulong. Kaya, ayan, pwede kang tumulong, okay? You can share whatever you have, okay? You can share, okay? So, maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan. Please continue to pray for us. Medyo tumataas po ang lawa ng Laguna de Bay. Nasa gilid po tayo. At hindi na kami nakakalabas, okay? Kasi nga yung aming main road ay totally hanggang tuhod. Yan, yung aking motor pag inilusong natin ay namamatay. Hindi, namamatay tayo ng motor, okay? So, amen. Salamat po sa lahat na nag-amen. Noe Consame, Liam Melo, thank you so much. Amen. Thank you so much po. Amen lang po. Just confirm if you are blessed tonight. Alright, let us pray mga kapatid. Tayo po ay manalangin at samahan niyo po ako sa pananalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, thank you so much for the principles from the scriptures, and thank you so much, Lord, because you are our God. Hindi niyo po kami iniiwan sa bawat unos ng aming po mga buhay. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng dinadanas po namin ng mga pagsubok sa buhay na ito. Itinataas namin ang inyong pangalan. Kayo lamang po ang Diyos na nagmamahal sa amin, kayo ang Diyos na nakatingin sa mga puso namin at nakatingin sa mga buhay po namin at tumutulong sa amin paano lagpasan ang bawat pagsubok. Lord, dalangin namin sa mga kababayan po namin na wala ng tirahan. Gamitin niyo po, Panginoon, ang aming government, local government. Gamitin niyo din po kami, Panginoon. Whatever resources we can give to our kababayans, ibibigay po namin ito, Panginoon, because you are mandated us to love our God, to love you, and to love our neighbors ourselves. Thank you so much, Lord. It's time for us na magkaroon ng kapit kamay, kapit puso, Panginoon, at kapit buhay upang matulungan po ang aming mga kababayan. Thank you so much, Lord. Pagpalain niyo po ang program na ito. In Jesus' name we pray.
Amen and amen. Thank you so much to everyone. Again, ito po ang inyong Kuya Bokal. Lagi ko sinasabi na ang Diyos ay mabuti. Ano mang sitwasyon ng buhay natin, may bagyo man, unos, o wala, mabuti ang ating Panginoon. Okay? Alalahanan po natin yan. Ito po ang inyong Kuya Bokal, Bokal na Bokal dahil sa aking misis na nagmamahal. Thank you so much. Alright, so tuloy-tuloy naman po ang ating amen. At pakinggan po natin ang dakilang katapatan sapagkat ang Diyos po ay dakila at siya po ay matapat sa atin. Amen. Sa lilang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin